Would you agree with that? Muuyon mo. Ako po. You know, so I understand the challenge. So nakasabot yun si Daddy sa hagit. But I'm at a place in my walk with the Lord. I've never been in this place before. I have this confidence in God. I have this confidence in the presence of God, in the Holy Spirit, that He's helping me and He's helping us to overcome that sin of omission. Hallelujah. No, apanaan na siya karon igsoon sa punto sa iyang kinabuhi ug wala ni sukad may tabo sa iya nga nakasigurado gyud kay siya ba kumpiyansa kayo siya sa Ginoo karon nga ginatabangan ta sa Ginoo, ginatabangan siya sa Ginoo nga malatasan nato ug mabuntog nato kini nga sala sa dili pagbuhat sa angayng buhaton. It's not that I don't pray. I pray every day. No dili man bot pasabot nga dili tigampo si Daddy, kada adlaw tigampo siya. And I often pray in the Spirit for an hour at a time. Kunya kasagara o kanang halos-halos nga kada adlaw no mag-ampo gyud si Daddy sa laing pinulungan sulod sa usa ka oras. But I'm so inconsistent. Apan dili siya makanunayon. Nakita niya nga dili siya makanunayon. You know, inconsistent. Nasabtan nato nang dili makanunayon. No, karon And I get a birada. witness. No? Kasi nakarelate, no? Monday, Tuesday, Wednesday, pagka Thursday, goodbye. Atras na buta. You know? Yeah. So, but that can change for all of us. Amen. Hallelujah. No, pero pwede na mausab. Mabago pa na That can igsoon change. para kanatong tanan. We Amen. we have the power to change that. Amen. Naa nato ang gahom igsoon nga mausab. Through humility, repentance, and confession. No, pinagi sa pagpaubos, sa paghinulsol o pagkumpisal. Okay, so let me tell you what our weapons are. So unsa man ang atong mga hinagiban? So 1 Corinthians chapter 10, it says, the weapons of our warfare, they're not carnal. Sa unang Korinto kapitulo 10, naghiskot siya diha nga ang ato ang mga hinagiban sa pagkigbisog dili mga unod-nun nga mga hinagiban. These are weapons of the Spirit. No apan hinagiban sa espiritu. And they pull down the strongholds of the enemy. Ug ilaang ginabungka, ginabira paubos ang mga kuta sa kaaway. Okay, so what is the primary strongholds that need to be taken down? Unsa man ang mga panguna nga mga kuta sa kaaway nga kinahanglan nga bungkagon. What do you think is the primary stronghold in the church that needs to be taken down? Sa inyo ang hunahuna, unsa man ang panguna nga kuta sa yawa igsoon nga kinahanglan nga ipaubos or bungkagon paubos. Ha? What'd you say? I can't hear. Mind. Our mind? Our mindsets? That's true. Tinuod. That's true. Mm. Could one of the primary mindsets be our lack of prayer and not thinking, or our lack of prayer and then thinking like, no big deal? No, apil bagaha igsoon ani nga panguna-una no nga nga kinahanglan nga bungkagon sa atoa ba nga naguna-una bitaw ta nga kana bang okay ra man na nga dili kay ko hingampo kay nabitaw tigampo lain. Ay okay ra na wala. You're right. See, the Bible says the God of this world, what does He do? Blinds. He blinds our minds. Diba, ang pulong sa Ginoo nagingon siya nga ang Dios nining kalibutan na gamay nga letter D kay nagabuta sa atong mga that panguna-una. blindness is one of the primary strongholds, not only against the people of God, but against the people out there. Tinuod jud. No, ang pagkabuta igsoon no sa kamatuoran, dili lamang kana nagtap-tap sa ato ang mga mata apan napilpod sa mga dili pa magtotoo. Okay, so first we have to recognize it Una, kinahanglan niya ilhon nato. and then repent. Unya maghinulsol. So ilhon nato ba nga napa ko'y pagkabuta, napa ko'y mga dili makita. Recognize what our problem is and then repent of it. Ilhon nato ba kung unsa ang atong mga problema. No unsay angay nga buhaton, anang angay nga usbon dayon maghinulsol. Ikson, repentance doesn't mean, I'm sorry, God, I'm sorry. That's not repentance. Ang paghinulsol igsoon dili na siya kutob nga moingon kag sorry Lord. Or Lord pasaylo ako Lord ha. Dili na siya tinuod nga It's paghinulsol. really easy for us to say we're sorry. Kay sayon ramang kayo iingon nga mangayo kag pasaylo. We're good at it. Kay maayo kay tana. It's our Excuse. escape, our excuse. No, muna yato ang kasagaran nga gamiton nga pambato nato ba para di ko matingkuling mag-sorry na lang ko But sorry. are we really sorry if we continue to do the same thing Pero igsoon, over and over? kung ginabuhat nato balik-balik, tinuod gyud gaha nga nangay tagpasaylo ana.
So saying I'm sorry to God, that's not repentance. No, ang pagpangayo og pasaylo, mayon kag sorry Lord, dili na siya tinuod nga pagpasaylo. Ang pangayo pagka nang paginulsol. Repentance includes apologizing and saying I'm sorry, Lord. It includes that, but it's making commitment that I don't want to ever do that again. I need your help. Hallelujah. Help me not to do that again. Amen. And the Bible says repentance even with tears. Hallelujah. No, ang paghinulsol di ay kay apil nga mangayo ka og kanang dispensa, mangayo kag pasaylo, apan apil pud ni ana ang pagkumitar sa imong kaugalingon nga Lord, di na ko ganahan nga mabuhat ana kay badto. Dayon tabangan ko nimo nga dili mabuhat. Yang Bible gani nag-ingon pa siya, nagdugang siya nga kung maghinulsol, apila nato og pagbangutan, pag-iyak, paghilak. So understand this stronghold of the God of this world that blinds the minds. And the Bible says that God said, my people, God's people, not the people in the world, my people, the people who are following me, my people perish for lack of knowledge. Hallelujah. Lack of understanding. Busa sabton nato igsuon kung unsa ang kuta no sa ato ang panghunahuna nga kinahanglan nga bungkagon tungod kay ang pulong gani sa Ginoo nagsulti nga ang akong mga katawhan dili katawhan sa kalibutan, iyang katawhan, iyang mga kanakan, mga nangalagad na sa Ginoo, malaglag tungod kay walay pagpanabot, kulang og pananawon. So we have to understand the enemy's attacks on us. Kinahanglan nga masabtan nato nga ang yawa nagaatake siya kanato. And you're right. It's against our mind, our thinking, our mindset. We have to change the way we think. Og insakto ka nga kinahanglan gyud nga mausab ang ato ang mga panghunahuna. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Sumala pa sa Roma 12:1 Do hanggang 2. not be conformed to this world. Ayaw pagpahiuyon, ayaw pagkumpurme sa mga butang ni ining kalibutana, ayaw pagpahiuyon ni ining kalibutana. But have your mind renewed. Renew your mind. Apan bag-uha ang imong panghunahuna. A friend of the world is an enemy of God. Tungod kay ang higala sa kalibutan kontra ikaligutgutan sa Ginoo. Understand the battle. Understand the battle that's going on. What does the world tell us to do? Sabta igsoon kung unsa ang pakigbisog nga naata karon. No unsa man ang gusto nga ipabuhat sa kalibutan kanato. What does the government tell you to do? Unsay ginaingon sa gobyerno nga ipabuhat Is sa the government asking us to disobey God? Ang gobyerno ba igsoon nagasulti ba sila nato nga musupak mo sa Ginoo or ayaw na kanang kini buhata i-erase na nato ang Ginoo? Oo or no? Oo or dili? Ang gobyerno ba nagasulti nato nga musupak ta sa Ginoo? Are they creating laws that God says is an abomination? No, nagabuhat ba og balaod ang gobyerno karon nga nga nang gikaligutgutan sa Ginoo? Are you there? Are you understanding? Nasabtan nato? I'm not against government. No dili nato kontra ang gobyerno. But our government should be a godly, righteous government. Apan ang atong gobyerno kinahanglan ug angayan gyud po dapat nga matarong og Dios nun nga pang And I'm gobyerno. sorry, the majority of the governments in this world are controlled by Satan. They're an antichrist government. And that's just the truth. Kadaghanan sa naglingkod sa atong panggobyerno igsoon kay dili alagad sa Ginoo, alagad ni Satanas. The system is under the antichrist. No tungod kay ang sistema sa panggobyerno ilalom sa Antikristo. It doesn't mean everyone in the system is under the Dili bot antichrist. pasabot nga ang katong mga tawo nga naa sa sistema kay Antikristo. Okay, I need you to understand this because they create laws and they demand that you obey their laws that go directly against God's word. No kinahanglan nga masabtan nato ni tungod kay ang gobyerno igsoon nagabuhat sila og mga balaod nga batok sa pulong sa Ginoo. Gusto nila nga ato ang kanabang supakon ang pulong sa Ginoo. Nga diha ta mosunod sa balaod sa tawo, mosupak ta sa pulong sa Ginoo. John D. Mel, you have a daughter, right? Di ba na may anak na babae? Do you want men who identify as a woman to go in the bathroom with your daughter? Mosugot mo nga si Siyang naa sa CR sa babae. Dayon naay lalaki nga moingon siya, ay akong gi-identify ang akong kaugalingon nga babae ko, so diri po ko mag-CR sa mga pambabaye. Mosugot mo? Do you want a full-grown man who says, no, I'm not a man, I'm a woman, to go in the bathroom with your daughter? Oh. Mosugot Do you mo, want ana? that? Mosugot mo? Why? Dako na nga lalaki.
mosulod sa CR kung asa nag-CR si Siyang. No, dahil mo ingon siya nga, dili man ko babayi, ay dili man ko lalaki. Babayi man ko, dili ko mag-CR sa pambabayi pod. Pero laki kay siya now. No. Musugot mo? Nga naman. Correct. Because he's a man. But no, I'm not a man. Unya, moingon man siya, dili You man get ko. your pronouns right. You are racist. Oh, dahil moingon siya nimo nga, moingon siya nimo men. I'm a woman. Moingon siya Can't nimo you men. tell? Dili lagi ko lalaki, bayi lagi ko sis. No? Dahil moingon siya nga taro nga ha. No. Ma'am ko, dili ko sir. You have to understand what's happening in our governments in this world. Correct. Because they're saying if you don't let him in the bathroom, you will be fined, you can go to jail, you can be prosecuted. Because you're a racist. You're a hater. Kinalan nga masabta nato igsoon nga mo niyang ginabuhat sa gobyerno karon. Nagabuhat na sila og balaod nga ilaan ang tugutan nga bisag lalaki ka, unya feeling nimo bayi ka, you're not feeling well. No? Okay ra nga musulod ka diha tapos kung mo react gani ka, moingon sila nga racist ka, kasuhan ta ka, magbayad ka, kasuhan ta ka. No? Do you understand? Nasabta nato? These are laws that have been created in America and other parts of the world. Don't think it's not going to happen here. Tinuod. No, naghihitabo na ni igsoon, nagsugod na ni siya sa Amerika. No nya dili ta pwede mo tuo nga di ni mahitabo diri sa Pilipinas. Kadagang bayot They're diri. pushing for it in our government. They're pushing same-sex marriages all the time right here in the Philippines. Kabalo mo diri sa Pilipinas pa lang, kanunay nila nga ginabuhi, no? Kanunay kada tuig yun na igsoon, kanunay nilang ginabalik-balik nga gusto nila nga ipasa ni Soji Bill. And they demand, the government demands you obey them, even though it says in here it's an abomination. No? Unya, gusto nila nga mosunod ta sa ilaang mga pamalaod bisan pag ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga gikaligot-gutan ka na sa ulong sa Ginoo or sa Ginoo. The Pope I know it's sick, isn't it? The Pope said that the priest can now give blessings to the same sex. Yeah, the Pope just a couple weeks ago Ang Santo Papa is now nagpagawa siya og- blessing same-sex marriages in the Catholic Church. Who thought that was ever going to happen? No, kinsa may nagtuo nga di na mahitabo. Ang Santo Papa mismo nag-ingon nga pwede na ang mga pari maghatag og blessing. No dili siya legal nga kaminyoon pero blessing. You have to- I-blessing na nila ang mga same You sex. have to understand the battle because this is the battle because the majority of the world will come against you when you're talking about the holiness of Jesus Christ. They'll come against you and they will call you names and you're racist and you will be imprisoned. They will come against you and persecute you for believing in the Bible, just merely believing in the Bible. No, kinahanglan nga masabtan nato igsoon unsa ni nga gubat ning ato ang kanang atong giapilan. Tungod kay moabot gyud ni nga panahon igsuon nga kung mobarog gyud ta sa kamatuoran, kung mobarog gyud ta sa pagkabalaan sa Ginoo, no nga lutuson ta, tawgon ta nila og lain-laing mga ngalan, ipapriso ta, ipasarado ato mga negosyo, paundangon ta nila eskwela, mawad-an ta og mga katungod. We saw this battle during the pandemic in the church. Diba? Nakita na po nato ni siya nga pakigubat sa diha nga nahitabo tong pandemic. They said you can't assemble together in the church. Diba? Unsa may You ilang can't assemble or you'll be fined. Unsay giingon sa gobyerno? Walay Right. mga pagtapok-tapok, apil ang pagsimba. Kay kung buhaton na ninyo, mapriso mo or mubayad mo og fines, multahan Right. ta. Okay, but at the same time, they allowed people to gather in other places and in the government buildings. And whatever the government wanted to do, they could assemble together there. And in public places in America and other, you could go into the malls, you could go into the grocery stores. It's okay if all the people come together. And they were even saying in America, you don't have your family over for Christmas. Don't come over. Yeah, I'm telling you the truth. Na? Diba? Diba, dili katingadan igsoon nga, ningon sila sa pandemic, dili pwede magtipok, apil ang simbahan. Sa dili pwede magtipok, pero katong mga bulangan, katong mga piryahan, no, mga groceryhan, digdiin nga nagatipok ang mga tao, okay lang. No, okay lang daw, kay essential daw. And No? the laws the government imposed on the people around the world during the pandemic has cost more lives than the pandemic. I'm telling you the truth. No, It's cost more lives. Daghan. It's destroyed the economy. It's destroyed people's businesses.
It's destroyed their livelihood and their ability to make money. It's destroyed children who couldn't go to school. That's true. And there are more suicides taking place. They're finding now that the shots are killing people. Mas daghan ang naguba igsoon. No, mas kung imong lang taon, dili lang nila ibalita, mas daghang taong namatay tungod sa bakuna kaysa sa COVID. Mas daghang tawo nga naguba ang kinabuhi tungod kay nanirado gud tanan. Walay trabaho, naguba ang ekonomiya. Na mga tawo nga narasulod sa balay, naghikog. Tungod kay na-depress, di kagawas. Na mga tawo nga di naka-eskwela. Niundang og pag-eskwela tungod kay kana lagi, lockdown. I'm not against the government. Don't say I'm against government. I'm not. No, ayaw ninyong sabta igsoon nga kontra ni daddy ang gobyerno dili. But I'm against ungodly government. Apan ang iyang kontra, ang atong kontra mao ang dili Dios nun nga panggobyerno. If you're not making Jesus Christ the center, how can you be godly? Kay kung dili si Jesus ang sentro sa atong panggobyerno, unsaon nato pagkaingon nga Dios nun ning atong mga panggobyerno. And the point I'm making is that I want you to understand the battle that we're in as the church. Ang punto nga The gusto fight. niya nga ipasabot sa ato ba, kung unsa ang gubat nga ato ang ginapakigbisugan karon. Unsa ang klase nga gubat ni atong gisudlan. All around, I'm telling you the truth, all around the world, if you believe in this book, you are an enemy of the government. You are an enemy of the people. They're outlawing the Bible in Hallelujah. our government in America. They're outlawing it. Natibuo kalibutan igsoon kay ilaan ang ginakuha sa balaod. Magaingon sila nga dili na pwede magbitbit og Bible, dili pwede basahon ang Bible bisag sa eskwelahan, sa gobyerno, bisag sa ginakuha na nila ang Bible igsoon. We didn't think it would ever happen there either. No, bisan sila dito sa Amerika, wala sila nakahuna-huna nga mahitabo na dito. So, and there's false ministers and false pastors who are publicly saying the Bible really teaches that it's okay, gay sex marriage is okay, and LGBT, it's in the Word of God, and it's a lie. No, nya na mga mini nga alagad dili sa Ginoo. Tungod kay ang ilang ginawali nga okay ra daw nga magminyo ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Wala na sa Bible. So, I'm not attacking gay marriage, I'm not attacking LGBT rights. What I'm attacking is when they're trying to force their rules on us. They're trying to force us to obey them. Wala niya ginatake kining mga ang katungod sa mga LGBT igsoon. Apan ang dili niya gusto, ang dili nato gusto, mao nga kung ilang ipugos ang ilaang balaod sa atoa. Nya kita wala na And ikatungod. that's what they're doing. They're making laws that you have to let the LGBT man go in the woman's bathroom. Ug mo na And ginabuhat if you nila. don't, you're a hater and you're subject to imprisonment. Telling you the truth. No mo ni ang ginabuhat nila. Nagabuhat sila og mga balaod. Diin nga ang ilang ginaingon nga sa balaod, kung lalaki ka, feeling nimo babae ka, pwede ra ka mosulod sa CR sa mga babae. Og nahitabo na ni og mahitabo pa ni. You have a man. They're allowing men to go into women's sports. No? Are you aware of this? Kabalo mo ana igsoon nga bisan sa sports, mga lalaki, no paapilo nila sa pambabae nga sports. So, syempre madaog gyud tong laki lahi man ang kusog. All the man has to say, no, I identify as a woman now. No, They're allowing them in sports. Well, women cannot compete with men in sports because of their size and their strength and their Tinood, Jud. body mass. Oh. But they're allowing it to happen and they're promoting it in the news. I just read yesterday. It's a big, great thing. Oh, praise God. This LGBT golfer, man, identifying as a woman, he won the tournament and they're celebrating him, her. Yung gahapon nakabasa siya og balita nga barag gihimo gyud siya dako kayo nga headline ba nga wow, dako kayo ni siya nga kanang balita para sa tanan, kaayuhan sa tanan nga usa ka lalaki nag-ila sa iyang kagalingon nga daw babayi miapil sa usa ka kanang paligsahan sa mga babayi. Syempre siya na daog, lahi gud ang iyang kusog. And if you disagree, they will hate you. Nya pag They moingon will gani ka, attack you. pag moingon gani ka nga dili na pwede ikaw mo atakihon kay moingon atakihon kanila, moingon sila nimo nga la hater ka, racist ka, You understand? ipapriso ka. Sabta na I to. want you to understand the spiritual battle. No kinahanglan nga masabta nato ang espiritual nga gubat ani igsoon. There's so much more. This is just one example No I'm usa lang giving ni you. siya nga pananglitan sa daghan pang mga pakigubat nga nang So gihitabo because igsoon. of the God of this world has blinded our minds, our own family members
are deceived in going to hell. No, nya tungod igsoon niini ang atong kaugalingon nga mga pamilya nga nalinla padulong gyud og impyerno. And many of our family members who are going to hell are religious people who go to church. Unya daghan niini nga mga muadtog impyerno igsoon nga ato ang miyembro sa atong pamilya, mga relihiyoso, kanunay nga naa sa simbahan. So you understand the battle we're in over the mind. Nasabtan nato igsoon nga kini nga gubat sa atong panghunahuna. Now, what does Ephesians chapter 6 say? Unsay ginaingon sa Efeso kapitulo 6? See, we're not wrestling against flesh and blood. We're Atong wrestling pakigbisog. against principalities and powers and rulers of the air. Ang atong pakigbisog dili unod nun. Wala ta nakigbisog sa unod ug dugo apan nakigbisog ta batok sa mga prinsipalidad ug kagahom sa kangit-ngit. So the people who make these laws, they're not our enemies. Kung kining mga tao nga nagabuhat aning mga yawanong mga balaod, dili sila nga tuang kontra. Our enemy is Satan and the demonic demonic world. No, ang ato ang kontra si Demonic Satanas kingdom. ug ang iyang mga alipuris. And how can you defeat the spiritual realm? Unsaon nimo pagbuntog ang usa ka espiritu? With the guns? Gamit ang pusil? No, you can't defeat spirits with guns. Dilit nato sila mapildi pinagi sa tuang pusil. This was the point of the story of David and Goliath. Amen. No mo ni ang punto sa sugilano ni David ug ni Goliath. God used a rock to No. slay the giant. Hallelujah. Ang gigamit sa Ginoo bato para patyo na usa ka dakong higante. Gamay nga bato. A teenage boy No, usa ka batanong lalaki who trusted in the Lord. nga misalig sa Ginoo. God is looking for us to trust in Him in this day and hour. Hallelujah. and so on. Mao nga ang Ginoo igsoon nagita siya kanato nga mosalig kaniya niini nga panahon. Okay, so here is our weapon. Mao ni ang ato ang mga hinagiban. It's unity, public, fasting, prayer, Holy Spirit, and praise and worship. Hallelujah. No, ang atong mga hinagiban mao ang hiniusa, dinaghan, diha sa publiko, mga pagpuasa, pagampo, ang balaang espiritu, ug ang pagdaig ug pagsimba. Publicly. No? Together. Diha sa gawas nga dungan ta, kauban ta. You study the Bible when they called fast. They called the fast. Tun-an nato Guess ang Biblia, unsa ang ilang gibuhat sa diha nga gipatawag sila nga mubuhat og The mga whole pagpuasa. nation would fast and pray, including the children, Wow. and sometimes including the animals, the livestock. Wow, amazing. Yes. No? Nga sa diha nga nagtawag og pagpuasa, gipapuasa sila. Ang gipapuasa igsoon wala exempted. Apil bata gipapuasa, pati gani ang ilang mga mananap. Ilang mga kahayupan. In the history in the United States, the President of the United States used to call for the entire nation a day of prayer and fasting, all doing it together. Sa una, may kasaysayan ang Amerika sa una igsoon. Na sila'y balaod ani. Nga na sila'y adlaw. Nga usa ka adlaw tibuok nasod magampo ug magpuasa. Dungan silang tanan. So fasting it's power. Ang pagpuasa Prayer is igsoon power. gahom. Ang pagampo gahom. Worship and praise is power. Ang pagdaig igsoon gahom pud siya. Ang pagsimba gahom. You understand? Nasabtan nato, Holy Spirit is power. ang balaang espiritu gahom. Okay? So fasting, it's not an arm twisting of God, it's a humility before God. Amen. It's humbling No, ang yourself. pagpuasa igsoon I'm going to deny myself what I love. ang what I pagpuasa dili na siya nga kanabitang mura ka gilubagan og bukton sa Ginoo. Goy. Dili nga na ang pagpuasa. Ang pagpuasa kay pagpaubos sa atong kaugalingon, pagdumili sa kung unsay ato ang gusto, ilabi pa man ang pagkaon. Because I love you more and I need you more than food. No? Nga makaingon ka sa Ginoo ba, Lord, mas nahigugma ko nimo ug mas kikinahanglan ta ka kaysa sa akong kagutom. I need your presence. I need revival. Nagkinahanglan I ko need sa your imong glory presensya, nagkinahanglan more ko than food. pagkapukaw, nagkinahanglan ko sa imong himaya kaysa sa pagkaon. Oh no. I have to give up my bulad. Sometimes. No, usahay, kinahanglan nato mabuhi. No, buhian nato ng mga lamian nga mga pagkaon. But why do we do it? Apan nga ba nga buhaton nato na? To reverse the curse that's in the land. Aron nga, Reverse the curse. mabaliktad ang tunglo batok kanato niini nga yuta, niini nga nasod.
Because all sin is death and all sin releases curses into the land. Kaya nga igsoon, ang tanan nga pagpakasala, kamatayon. Tanang klaseng sala, nagabuhi na siya og tunglo sa yuta. So are they out there? Are they the only ones who sin? Nung katong mga tao sa gawa, sila lang ba ang nagapakasala? See, we're a part of it. Apilta. Apilta na. We're a part of the problem. No, apilta sa problema. We also sin. Kaya kita po, nakasala po ta, nagapakasala ta. That's why we learn how to have a lifestyle of repentance. No, mo ni ang rason nga no nga ang paghinulsol usa ka estilo sa pagkinabuhi. The reason some people go to church all their life and they never really make Jesus their Lord is because they never made Jesus their Savior in their heart. They just go to church. Ang rason bitaw nganong daghan kayong tawo nga kanunay nga naa sa simbahan, no apan wala gyud nila gihimo nga Dios si Kristo sa ilang kinabuhi tungod kay dili po nila manluluwa si Jesus. So we're going to fast and pray and press into the Holy Spirit and praise and worship to reverse the curses against us due to sin. No mao nga kita hiniusa nga magpuasa, magampo, moduso sa balaang espiritu ug sa pagdaig ug pagsimba aron sa pagbakwi ug pagbali. Baliktaron nato ang mga tunglo batok kanato tungod sa sala. And prepare us for God's latter rain, the Ug aron outpouring of the latter rain ug and the aron former nga rain. maandam pud ta sa katapusang kapanahunan nga pag-ulan sa presensya sa Ginoo For revival. para sa pagkapukaw. That's why we're going to do it together. No mao ni ang rason ngano nga dungan ta. Nga kauban ta nga mobuhat niini. I was reading yesterday about the lake of fire, and it just struck me in the heart in a way it never has. Because, like when we're down there doing the soup outreach, and we're looking at these youth, and we're looking at these children, and we're looking at these people who just they just have no clue that Yeah, that's true. they have no idea what it's like to be in hell for all eternity. Yung It just gahapon, broke my heart. gabasa si Daddy mahitungod sa linaw nga kalayo sa impyerno. Unya nakaigo sa iyang kasing-kasing nga wala sukad mahitabo sa iya abang. Tungod kay gahapon pod samtang nag-sub outreach ta, naglantaw siya sa mga tao ba, nakita niya to mga bata, mga batanon, katong mga tao sa palibot nga kanabang wala sila kabangkaagan kung unsay feeling kung naa na ka sa walay katapusan nga linaw nga kalayo. Church, we got to save people from going to hell. No, igsoon, kita ang gamiton sa Ginoo dapat nga magluwas sa mga tao nga atoa silang sakmiton padulong sa gikan sa impyerno. We can't do it with human strength, with flesh and blood. Dili na to Can't do kaya it. kung pinaagi lang sa tong kagulingon nga pagpaningkamot. Kung dudug-dugo lang di na to kaya. We need more of Holy Spirit. We need more the manifestation of God. Nagkinahanglan ta og dugang pa sa pagpadayag sa balaang espiritu. What would happen? What would happen here if Chris is healed and he's walking and he's Diba? back to normal? How would that affect you personally? Unsay mahitabo igsoon para nimo unsay epekto kung makita nato nga si Kuya Chris maayo siya nga makalakaw na siya nga normal para nimo. You think that would change your life a little bit? Ha, nabay ka usaban sa imong kinabuhi kung makita nimo nga wow, si Kuya Chris kalakaw na. Because that's what I want. Nung tungod kay mo ni ato ang That's what gusto. we want. That's what we're fighting Mo ni ato ang for. ginapakigbisugan. Gusto nato na makita. And maybe, just maybe, the thing preventing him from getting healed is me. Okay, basin pod nga ang rason nga nung dili pa maayo si Kuya Chris tungod ra pod nako. Tungod nato. In my lack of commitment to prayer and fasting. Nung tungod sa ato ang Just maybe, you kakulangon sa understand. pagkomitar sa tong kagalingon sa pagpuasa ug pagampo. No condemnation. Nung dili ni siya para pagkondenar. Are you understanding it? Nasabtan all? nato. I have a lot more to share with you, but I'll finish it next week. Nung daghan pa siyang i-share, apan iyaaning tiwason sunod si Mana. But all I want you to understand right now is what we're fighting and why we're fighting it, what's at stake, and what we can do about it. Amen. No apan karon ang gusto niya nga masabtan nato mao nga nganong naay pakigbisog, unsa ni nga pakigbisog ug unsay nakataya ani nga pakigbisog. And if we will commit together as a family Ug kung mo komitar ta igsoon nga dungan ta nga mo komitar isip to sa prayer kapamilya and fasting sa and pag-ampo ug learning how pagpuasa. to host the Holy Spirit,
we can make a huge impact this Nya year. makaton taon saon nga pag-abi-abi ug pagdapit sa balaang espiritu, dako kaayo ang epekto karong tuiga. Because we have to bring down those principalities and powers and rulers of the air who are deceiving the minds of the people so we can get them free. Amen. Get them set free. Tungod kay ang kinahanglan nato igsoon nga panaugon mao ang mga prinsipalidad ug ang mga kagahom sa kangitngit aron nga maoy nagalinla niining mga tawhana aron nga kining mga tawo nga atong gina-outreach mahimong gawas nun. So let's go into worship now for a little while. Let's host the Holy Spirit. Let's do our best to focus. Remember that. Remember this. Remember that. Amen. Amen. I want to look into the eyes of Jesus Christ. I want to Amen. see those eyes of fire. Amen. I want to Amen. look into that because I know that's going to wreck and ruin me. Hallelujah. No hinumdumi igsoon. So karon magahinta og oras nga magdaig ta sa Ginoo, simbahon nato si Jesucristo. Hinumdumi igsoon nga tutukan nato nawong sa nawong si Jesus. Amen. No Let's tungod press kay in kung and makita wait on nato. the Lord. No duso ta igsoon then hulaton nato ang pagpamuhat sa Ginoo. Amen. And then we're going to pray for some miracles here. Dayon magampo ta og mga milagro. Hallelujah.